Hayon na nga ho mga kababayan, bago pa ho mapasarap ang ating kwentuhan, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. January 9, 2025, at least 28 soldier under 10th ID tested positive for drug use during his recent surprise drug test. Palakpakan ho natin ang pinakabagong polisiya ng administrasyon ni Marcos Jr. na yung mga active cops at soldier exempted for drug and psychological test. Yan ang bangag na administration. Ano magagawa natin? Baka gusto ho nilang mag-overtime. Di ba ang dahilan lang naman ho nitong si Romel Marbil dahil exempted na yung ibang mga kapulisan. Active ho active. Active cops at saka soldier, ano daw ho yan? Para sa overtime. Pamira ho talaga mga kababayan. Sa bagay, no? Yun nga ang presidente, para doon sa mga teka lang ho. Para doon sa mga sundalo na nagpositibo, payag ho ba kayo na kayo lang ang mapulburon test? Payag ho ba kayo na kayo lang ang masurprise drug test? Okay lang ho ba sa inyo yan? Hindi ho ba kayo mananawagan na kailangan mapulburon test itong si Marcos Jr.? Naku, meron ho tayong problema dyan mga kababayan. Ito ho, rekta na ho tayo dito. Kaya madam, ito ang paliwanag ng PNP, kaugnay dyan sa na yan, exemption ng mga active cops at sundalos dyan sa drug test at psychological test. Ito, pakinggan ho natin itong si Madam Police. Inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. Anak ng tokwa, wag mo nang i-emphasize yung active. Anong pakialam namin? Ipupulburon test nyo yung hindi mga active. Natural, kailangang tignan kung gumagamit ng pulburon yung mga active. Tinatangan nyo yung taong bayan eh. Ba't kailangan yung i-emphasize yung active? I would like to clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. Ano naman hubang klaseng kabobohan to? Madam! Ewan ko, ano na nangyayari sa Pilipinas, no? Ano na ho talaga tayo? Tayo ho nalulungkot sa mga kaganapan na kagaya ng inyong napapanood na yan sa inyong screen. Ito ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Madam, na kung saan binulgar ho niya na yung mga foreign national, yung mga pogo worker na nahuli sa Pampanga, di umano nakaalis na. Kaya naman ang panawagan natin dito kay Win Gatchalian at dito kay Risa Hontiveros, noong itong si Alice Go nakaalis ng bansa, ang binulgar pa ho daw nila dito, hindi daw sa Mindanao nakatakas yang si Alice Go. Nakatakas yan sa Clark. Sa Pampanga daw ho nakawala yung ali na yan, hindi ho sa Mindanao. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang ang kanilang revelasyon. Alam nating lahat, gusto natin na matapos itong korupsyon na to. Pero yung si Maan at Jerol, putang ina, Nako. pinatakas nyo 600. Nasaan ang 600! konsensya nyo, uy? Nasaan nga naman ang konsensya nyo? 600 na pogo workers, mga foreign national, pinatakas! Sa magkanong halaga? Ang lagay ganun na lamang. Patatakasin itong mga foreign national na to. Sa magkanong halaga ho? Illegal ang pogo, pinatakas ni Maan. Sino nag-utos sa'yo, Nako, Maan? Maan. Kapalit na Maan! ng milyones. Oh. Basta ang mga tao. Dapat to kasi binigyan nyo ng apelido, yung Maan na yan. Di namin Pinagbibigyan mo ng 20 mil. Nako. Hindi mo alam yung mga tao mo din ang nagdadaldal sa'yo. Guys, nasaan na yung mga nasa Senate hearing nahuli sa GMA, sa mainstream media ng mga Chinese? Wala na, di ba? Wala na. Pinatakas na nila. Pinatakas na kasi Nako. nila, Maan. Senator Risa Hontiveros, Win Gatchalian, at Rasabante. Anong masasabi nyo dito? Merong mga ganitong alingas-ngas, pwede nyo hubang ipresenta sa sambayan ng Pilipino yung mga nahuling pogo workers na yan? Umikot ang puwet niya nung may gumawa ng manifesto.
Buti na lang tatay niya, senador. O, bakit? Sino ba yung tatay niya, senador? Si Lito Lapid? Hindi ko alam ha, nagtatanong tayo. Sino ba? Sino ba yung Maan na yan? Maan. Teka lang ho, hanapin natin ha. Maan. Maan Krista Lapid. Ito lang. Hindi ko natin alam ha. Pakikoreko ako dyan sa baba. Ito lang nakita ho nating pangalan nung tinype natin tong Maan na to eh. Maan oh. Maan. Ito ba yung tinutukoy nyo yung Maan? Nagtatanong tayo ha. I-comment nyo sa baba kung ito yung Maan na tinutukoy na tong sila Madam. Oh, Tuloy. isa pa rin kinakangkang ang senador doon. Hindi kailangan malaman nila to eh. Nanggigigil kasi ako eh. Oh, ano, pagigilan mga mo BI. Totoo sinasabi namin, di ba? 600 plus kayong BI na nanonood sa amin ngayon. Alam niyo. Mga walang ya kayo dyan sa Bureau of Immigration pagka ordinaryong Pilipino. Ang hirap makalabas ng bansa, ha? Hirap na hirap yung mga kababayan nating gustong mag-travel o kung ano-ano pa man. Nahihirapan sila dahil ginigipit. Lalo na yung pagka mag-isa ka magta-travel. Naku, tatanong-tanongin ka ng mga yan. Utik-utikin ka nila, di ba? Pero pagka pamilya, maraming cheche-bureche. Pero pagka ikaw, solo traveler ka, naku, daming tinatanong ng mga yan. Pero pagka yung mga lalabas ng bansa, mayroong peking pasaporte, peking pangalan, kagaya ni Matubato, naku, mabilis pa sa alas 4, pinapalusot ho ng Bureau of Immigration. Yun, lahat ng istoryang to. Kaya Nako. Maan, malis ka na Maan. dyan sa Clark. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Graceful exit. Maan. Bago pa Mag-resign lumala ka na lang. Kasi hindi kami titigil talaga hanggang di ka naaalis dyan. Hanggat hindi ka naaalis sa pwesto mo, Ikaw, Jure, Okay. malis ka na rin, mag-resign ka na. Baboy kayo pareho. akala nyo civil service lang. No! Yung manifesto, 600 na nanggaling na Pogo, na huli na Chinese, Taiwanese, lahat na. Uy, sinong Leon Guerrero sinasabi mo? Alam mo, meron kasing samahan din ng Leon Guerrero. Ang alam ko dyan, ang pinaka-founder ng Leon Guerrero, isa na dyan si Senator Bong Revilla. So, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mami, may I know your FB po. Sorry, Mr. Daniel, hindi. Linawin ko lang ha, hindi yung si Maan Krista Lapid ang tinutukoy nila. Nagtatanong ho tayo kasi tinype natin yung Maan, yun hong lumabas. Di ho natin sinasabi na siya ang tinutukoy nila ha. Baka balikan ako nitong si Maan na Krista Lapid na to. Hindi ho si Maan Lapid ang tinutukoy nila. Hindi ho natin kilala kung sinong Maan yan. Hindi binigyan ng apelido. Kaya naku-curious tayo, sino yung Maan na yan? Lagyan nyo ng apelido. Ha? Hindi ho yun si anong apelido nito? Maan Krista Lapid. Hindi ho siya ang tinutukoy nitong dalawa. Yun lang ang lumabas na pangalan noong nag-search tayo, okay? At hindi baka yung tayo nitong si Maan na to eh. Maan Krista Lapid, di man natin kilala to. Hindi ho siya ang tinutukoy natin dito ha. Maan Krista Lapid, hindi ho siya ang tinutukoy natin dito. Mabilisan at walang humpay na disclaimer para iwas pusoy tayo kagad. Hindi ako nag-edit. Shoutout sa 800, nakalampag ba ang nasa immigration? 888? O, diba kami? Yan, diba? Alam nyo yan, diba guys? Alam nyo yan, na tatlong pinatakas eroplano. niya, tatlong Alam nyo eroplano. yan. Magkano yung binigay sa mga tao na tumulong tigbe 20 mil? Para ilusot doon sa sinasabi Bactor, 20,000 bawat. Maan, mag-resign ka na. Lord. Hawak namin ang manifesto na itinago ng isang senador. Sorry ka. Oo. Hawak daw yung manifesto na hawak ng isang senador. Manifesto ho yung mga lumipad dyan sa Clark. 600 na foreign national na nagtatrabaho sa Pogo. Oy! Risa Ontiveros! Porket hindi si Alice Go lumipad. Hindi nyo pansin tong balita na to. Sorry ka. Dapat tanggalin. Dapat talagang tanggalin na sila. Pati yung mga nagtatak ng mga passport ng mga Taiwanese. Lahat kayo. Actually, walang nagawa yun kasi sabi nga nila susunod lang sila sa utos eh. Susunod sila sa autos pero naiinis sila dahil 20 mil lang binigay. Alam mo, yun ang pahirap sa'yo, Maan. Binigyan mo lang kasi ng tigba 20 mil. Ayun, ang sama-sama ng loob ngayon ng mga Kung tao. bakit yung nabigyan ng tigbe 20 mil. Oh. Yan. Ngayon, i-demand nyo yan ngayon guys. Lahat ng subscriber natin dyan. I-demand nyo, nasan na yung mga Taiwanese na yon? Sige nga. Nasan na yung mga nahuli na sa Pogo?
Sige nga, samantalang ang mga Pilipino ini-execute sa China kung saan... Ganito mo na konti. Hindi mo sinasabi siya. Hindi ko nababa. Wow, ang masasama nila, tama yan dapat. Oh, 1,028! Oh, di ba nakalampag ang Bureau of Immigration? Oh, ano ngayon? Mga taga-immigration na Clark. Ayun, Pogo! magsalita eh. 3 eroplano. Kanina pa ako nang gigigil magsalita. O, 3 eroplano. Bawat... Gano'ng kahaba eroplano? Ha? 200 passengers daw ang 200 kada isang eroplano? Eh, hindi lang daw 200 eh. 200 plus, ganun. Pero yung manifesto natin, mamaya pa natin checkin. Mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Mali ka ng ginawa mo sa akin. Mag-resign ka Akala lang. niyo civil service? Akala niyo hindi lang ako maipasok sa BI? Hindi. Mas magandang posisyon ko ngayon. Mas magandang inaalagaan ko ang anak ko. Mas magandang natitingnan ko ang anak ko dito sa loob ng bahay. Kesa nang lolo ko ako ng sambayan ng Pilipino. Niloko mo isang bayan ng Pilipinas. Maya ka, Maan. Maya ka, Jerol. Jerol. Maya kayo mag-iina. Jerol, hanapin natin. Maya kayong Mag-anak. lahat. Kayong mag-ama. Maan. Kaya nyo? Mayabang pa yung kapatid nagpakita pa na kasama yung kapatid ni Alice Go, kumakain dun sa resort ni Romy, yung vlogger na si O, Romy. tingnan mo, Oh. ginago mga madam si tatay. Oo! Talagang tinago Diba si... pinipilit nila si Tatay Digong ang kadikit ni Alice Guo? Pipilit Ano sabi nila. ni Alice Guo? Walang kinalaman si Tatay Digong dito. Oo, sinasabi pa I nila. have the video. Magkasama si Menard at ang kapatid ni Alice Guo. Oo, Nako. magkasama si Menard. Bigyan nyo ko kasi ng apelido. Bira kayo ng bira ng pangalan, wala naman apelido. Actually, nung January 7 pa ito, ba't walang apelido? Bigyan nyo kami ng apelido. Tapos may caption na sino tong si Leong Guerrero. Nakananto ko. Maan. Kung ano-ano pangalan yung binanggit, wala namang apelido. Eh di mas makikilala sila ng mga kababayan natin kung merong apelido. Kapatid ni Maan, magkasama kumakain sa Lahat ng Hindi nasa lang- Pogo, ang nagpatakas nasa Clark. Correct. Oh. Ano Oy, ngayon? Senator Rizal. Kawawa ang backdoor na sinasabi nilang Mindanao. Walang kasalanan ng Mindanao. Ang nagpatakas nasa Clark, Pampanga lang. Naku po. Jurel! Tandaan nyo, pag ako namatay, may pumatay sa akin, si Maan ang hanapin nyo, si Jorel ang hanapin nyo, si Ian ang hanapin nyo, si Bianca ang hanapin nyo. Pamilya pa. Oh. Madam, pagka ikaw nagurgur, huwag kang mag-alala. Hahanapin natin yung mga yan. Pero bigyan nyo kami ng apelido. Hindi natin makikita kung Maan, Jorel, at kung ano-anong pangalan na binabanggit nyo dyan. Dapat pagka linatagan nyo kami ng ganyan, latagan nyo kami ng apelido. Sayang, kung nag-viral ito, di sikat na yung mga binabanggit nyo. Ay talaga, na klase. Okay na. Nailabas na ito sila, madam, yung kanilang mga saloobin. Punta ho tayo dito kay Ito, matindi ito, no? Itong si Tamba, pambihira, no? Na ito yung kalaban ni Tambaluslos, diyan sa Tacloban ba? Sa Leyte, First District. Tama, doon, di ba? Oh. Wala ho sa balota. Ito, pakinggan ho natin itong galing ho dito sa Third Floor Studio. Ako. Pero mas nakakatakot yung mga balita ngayon, Marlon, dahil bukod sa nakakatakot, nakakalungkot. Dahil sumambulat ang isang balita kaninang umaga at base na rin maaaring naunang na-vlog nito ni Attorney Vic kanina, no, na si Tita Nene, na tinatawag natin Tita Nene, na tinatawag ng maisog na Tita Nene, ito si Nene Bacale, nagkalaban at naglakas ng loob na mag-file at kalabanin ang isang Martin Romualdez sa District 1 ng Leyte sa pagka-congressman. Kongresista. Lumabas ang sample ballot. I don't know if this is the official ballot or a sample ballot, but in any case, no, parang napaka-coops mo naman na pangalan mo lang ang itinira mo doon para mag-mind condition ng tao na ikaw lang ang choice nila. And alam mo, mapangit din yun because that leaves people with no choice. Parang no choice kami, si Tamba lang eh. Sa sample ballot, wala yung name niya. Pero sa official certified list of candidates, nandun ang pangalan ni Tita Nene. Oo. Diba? So, okay lang, tama ba yung dinig ko kanina? Na officially, tinanggal na siya ng COMELEC? Ano na daw siya, parang disqualified. And without her receiving the notice of disqualification. Grabe, Di ba? no? So, pero Marlon, ito pinakita rin to kanina. Yung kanyang COC received.
ng Yung COMELEC. certificate of candidacy niya receive. Ito ba naging grounds na wala siyang, bakit siya na-disqualified daw? Anong Wala, she doesn't know. Grabe, Lumabas na no? ng balota na wala ang pangalan niya. Walang nangyaring due process. Wala. Naku, uso ba ang due process? Naku. Marlon, uso ba ang due process? May salitang due process ba sa gobyernong ito? Ang kalaban po ni Speaker Martin Romualdez para sa 1st District ng Leyte ay maliban kay Tita Nene ay Danilo Chua, si Minerva Gaut, at si Tita Nene. So, ang sininggle out niya, si Tita Nene, na kamakailan lang ay tinaas mismo ni Vice President Sara Duterte. Yes, sa labas yung ng kamay niya sa labas ng Veterans Memorial. Yes. Yun ho yun mga Ito talagang si Tambalusos merong pagkadulas. Hospital. And di ba nakaplano tayo na interviewin din si Tita Nene? Oo. I tried to reach out a while ago, Marlon. Oo. Kasi nga, kamaisog naman natin. Oo, Alam oo, natin ang oo. contact. And independent siya. Oo, oo. Dahil may sug ang ano. I think priority nilang maayos ng kanyang lawyer ang issue Tama dito sa lang, COMELEC. tama lang. At yung pagiging official niyang kandidato, Marlon, tinatakan ito ng pagtaas ng kamay, hindi lang ni DP Sara ha, na unang nagtaas ng kamay si PRRD. Kasabay natin nung October 8 sa lunch before we proceeded dun sa sa the 10th kung saan tayo Yeah. nag-file sa Oo, COMELEC. oo, oo. Andun din siya. Nandun din siya. Tinaas din Oo, ang kamay tinaas din siya niya. ni PRRD. And when she showed her support kay VP Sara at saka kay Attorney Yusek Zuleika Lopez sa VMMC, Veterans Memorial Medical Center, dun sa labas, nung nagpasalamat ang isang VP Sara na tapos na ang laban at umuwi na ang mga pasyente, pinapauwi na yung mga Para makapagpahinga na rin. makapagpahinga na rin. Nakakita ng suporta. Nagkita sila, nagkakilala, pinakilala niya sa sarili niya at tinaas nga ang kamay niya. So, ano ang mensaheng ibinibigay nito? Ang mensaheng nito, Marlon si Martin Romualdez, I believe, hindi pinalaki ng kanyang magulang ng tama. Hindi lumalaban ng patas. Di lumalaban ng pata. Para itira mo ang pangalan mo na nag-iisa dyan sa balota, kahit sabihin Yan naman talaga ang nila Yan yung nila, yung game plan nila. Kahit na anong laban pa yan, presidente, congressman. Sa presidente, si BP Sara, anong ginagawa nila? Ginugurgur din ho nila. Tinatanggal na ho nila sa political scene habang maaga. Hindi na ho nila pinapaabot pa ng 2028. Hindi na. Ngayon pa lang ho, 2025, talagang tinatrabaho na si BP Sara. Yan nga kay Ma'am Nene na yan, nakatakbo pa nga siya Na itaas pa nga kamay Itong kay BP Sara, ngayon pa lang ho, tinatrabaho na siya ni Tambay. na natin ito ay mind conditioning. It's probably not the official ballot, pero the audacity that you have na pangalan mo lang na dyan, parang sobra talamak ka naman masyado. Sobra naman Bata yung tayo, Pam, ang tawag dyan, madugas eh. Madugas. Sa pinaikling salita ng mandurugas. Oo. Mandaraya. Oo. Sa larong kalye, Marlon, Oo, eh. yung pamato mo, natapakan mo sa piko, di ba? Tapos tinuloy-tuloy mo lang, maduga ka. Yun ang mandaraya ka. Yun sa text, alam mo, naglaro ka ba nun? Yung patong-patong na ginagawa. Nilaro natin yan, pero yung piko, di natin alam yun. Sa Hindi lang na isa, dalawa, tatlo. Yan eh. Kasi ako nun, Kasi Marlon, palibasa, kulilyal, sa exclusive school ka eh. kolelyala, kolanya, Uy! Hindi, kasi yung panahon ko nun, pogs na eh. Wow! Stock of Wow! pogs. Papayag-payag yung anak, Dave. Ay, baka may nag-aabang sa atin sa airport ng Korea. Hello sa'yo. Ingat sa pagbalik. Pa-Korea pala tong sila, madam. Madam, pa-Korea. Sa Maynila. Diba? Oo. Yun lang, Marlon, no? Parang ang kapal ng mukha mo at ang kapal ng mukha kung sino man ang kasabwat mo. Dahil ito ay published, Marlon, sa official website ng COMELEC. Grabe. Hindi ito ginawa ng mag-isa ni Martin lang. Hindi. Ibig sabihin, meron siyang kasabwat sa loob. Para George magawa Garcia ba yan? Si George Garcia. Siyempre lang dapat yung COMELEC pinuno ng COMELEC yung ngang akap nakalusot Basta sumunod lang daw sa guidelines yung DSWD.
Anong guidelines, kabaliwan na guidelines na yan. Pagka sinabi ni Tamba, punta kayo doon, basta ako bahala dyan, naalagay ang pangalan nyo dyan sa akap na yan dahil sa akin. Kunin nyo yung pera nyo doon. Nakakatakot to. Kasi kung sa ganyan, opisyal na kandidato, kayang-kayang tanggalin, at ganyan na rin. Bagay, nakakadalawa na COMELEC ha. Unang-una, yung pagbibigay pahintulot ng Commission on Elections na mamahagi ng ayuda, gawin legal nila yung vote buying, nakakatakot mo yun. Ito, pangalawang nakakatakot to, na biglang-bigla kayo magdi-disqualified ng isang kandidato na hindi man lang dumaan sa tamang proseso at legal na proseso, biglang-bigla niyong tatanggalin, ano pa ang magiging pangatlo? Ang pangatlo nito, yung lantaran pandaraya sa darating na May midterm election. You know what they say? It is easier to cheat on local level, Marlon. But regardless kung local yan o national yan, yan ay pandarambong pa rin. Yan ay pandaraya. Yan ay ang talagang panggagahasa sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng choice kung sino ang gusto nilang iboto. Pero grabe si Speaker Martin Romualdez, no? Unang-una, Martin Romualdez ka na. Speaker of the House ka na. Pinsan ka pa ng Presidente ng Pilipinas. Tapos, papayagan mo na yung mga katunggali mo, biglang-bigla na lang mawawala sa opisyal na listahan ng Commission on Elections. At alam mo na ang reflection nito ay sa kandidatura mo. And nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang makinarya, ang pera, ang pwersa. Ito, pagpapakita to na ang pang-aabuso sa pwesto. Ito ba, Marlon, ay nagbibigay din ng mensahe na somehow, kung ginawa niya to, meron siyang admission sa sarili niya, Marlon, na may tulog siya kapag nakalaban niya sa Tita Nene. Malamang ka naman, bakit mo gaganito yung todo? Parang ipaalis mo eh. Talagang may takot siya, may tulog siya. Ibig sabihin, somehow he also feels na unwanted na siya ng ng mga kadistrito niya. Ibig sabihin, siya mismo sa sarili niya, alam niya yung alam niya na yung kakulangan niya at alam niya na mahina siya sa sarili niyang distrito. Para manduga ka. Para mandaya ka, Para diba? mandaya ka. Para dugas Pero ka. bago open po, bukas po ang third floor studio sa anumang pagbibigay ng panig ni Speaker Martin Romualdez at ng Commission on Elections. Pero hanggat wala ko kayong malinaw na sagot patungkol dito, hindi niyo po masisisi ang taong bayan Mag-ingay. na mag-ingay at magduda na lantaran ang ginagawang pang-aabuso sa pwesto ng mga nakaupo ngayon at lantaran din ang nangyayaring sabwatan mula sa Commission on Elections at sa iba pang kandidato, partikular na kay Speaker Martin Romualdez. Kilala naman natin ang naghahanggan ng comms ng isang Martin Romualdez. Ang dami nila. Oo. Dalawa dyan, paborito kong tao. Matino naman tong dalawang to. Kuya natin to, tito natin to, kaibigan natin to. Pero, Makakumpara to eh. actually, na lang, parang, maging makatao naman kayo, bigyan nyo rin ng sagot ang mamamayang tao kung bakit nangyayari yung mga ganitong miracles ba. Marlon, ang aga-aga pa, Marlon, nagkakadayaan na. Ano pa sa actual na election, sa tingin mo? Diba? Yung papel na dadaya mo, ano pa yung makinarya? Ano pa yung kakain ng papel na yan para basahin yung resulta? Partida pa yan, ha? Ano? Limpak-limpak at bilyon-bilyon piso ang pinamimigay niyong ayuda, ha? Tapos ganyan na ayaw niyong lumaban ng parehas at i-special ops niyo ang isang Tita Nene Bacale. At kung hindi ka rin naman pala nabibigyan ng matibay na kumpiyansa ng pamimigay mo ng ayuda, lalong-lalo na't pinayagan din naman ng kakampi mong COMELEC, di ba, bakit hindi ka na lang lumaban ng patas? Kung ito nakakabigay ng confidence sa'yo, dapat you have to play fair. Because if you are too confident na hindi, mahal ako ng distrito ko, mahal ako ng tao ko, mahal ako ng constituents ko, iboboto nila ako, mananalo ako, itong si Nene na tinatawag nila, she's irrelevant. Dapat ganun man lang kung confident ka. Mukhang hindi. Mukhang may tulog talaga yung no? Oo. Ito, Marlon, ang tinatawag mong kapito ko. Miss Cathy Binag, hello! Si Cathy, andyo ba si... Uy, parang bigla kang bumait.
Tati, tagal talaga ako. Halatang takot. Sabi ko, Tati. Ano, biglang ba't nilalabas mo yung dimple mo bigla? Wala wala sa pet ha. Wala sa pet ha. Nakita niyo ba yung ngiti ni Marlon? Biglang, Grabe. pilik-pilik na. Ayun na nga, punta na ho tayo kay Binibining Maharlik. Medyo sabi ko naman ho sa inyo, madami ho tayong pag-uusapan dito. Ang bottom line ho dito sa issue na to ng kay Tambaluslos, ano ho yan? Naiduwag yung mama na yan. Meron ng ayuda, meron ng pera, meron ng impluensya, makinarya, nasa kanya na lahat. Tapos yung kalaban niya dyan sa kanyang distrito, alangan naman basta-basta lang natanggalin ng ano yan, ng COMELEC, di ba? Sigurado merong kumpas tamba dyan. To, kay Binibining Maharlika, pakinggan ho natin to. Matindi rin ho ito mga kababayan. 39, 40 para lang masabing may achievement ang bangag na gobyerno. Ginagago na kayo. Ginagago na kayo. Kailangan nyo maging part ng ano na ito, movement na ito. Whether INC, kung ano pa man. Now, another thing na, even busy ako sa Kamontor, na-scan ko sa balita, na ang PNP, ini-exempt na nila sa pulburon test, pulburon test, sa psychological test, ang mga active na police. PNP na yan. Okay? In-exempted na, hindi na sila dadaan doon. Tama ba ako? So mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Ayaw ni Marbil at ni Bangag Jr. na malaman na maraming addictus na mga polis. Kasi recently, meron yatang nag-positive. 10, was it, tignan natin to. May nag-positive mga kababayan. 10 sundalo ba yun? Okay, here we go. Alright. So, 10 soldiers. Oh my God. Grabe ang nangyayari. Tamo, may nanalo na naman na loto. Oh. Tingnan mo, jackpot one winner. Oh my God. Anyway, so may nag-positive na sundalo ba yun or police? Ngayon, mga kababayan, ang krimen sa Pilipinas ay grabe. Kaliwat kanan. 28? 28 persons. So, thank you. Bangag-bangag naman ang lola ninyo. 28, sabi ni Gorgor TV. O yan, thank you for that information. Okay, 28 soldiers. Yeah, dapat isa lang ang maging modelo about drug test na yan, sabi ni Palangga. O, see, 28 na. Thank you. So, 28 na kapulisan na sundalo ang naging positive. Nakita niyo yung krimen? 84 years old na lola, bedridden, ginahasa, ginurgor. Naku. Two-time medalist sa Mindoro, natutulog, sinaksak. Turtur. Okay? Ano pang krimen ang gusto ninyo? Dahil ito sa pulburon, dahil ito sa ipinagbabawal na gamot na ayaw aksyonan ng inyong presidenteng bangag. And now they're busy about Sara impeachment na pinalabas nila 41% of the Filipino people na agree na ma-impeach si Sara. That's BS. Hindi yan totoo. Kita mo na lang, yung January 13 event, yan ay katunayan na panawagan ng INC at iba pang mga... Hindi, yung nung survey na yon, kaugnay doon, yung survey na kung saan kesyo ang dami daw, binabakapan daw ng sambayan ng Pilipino ang impeachment ni VP Sara. Para maipakita, para kumbaga ma-discourage din yung mga ibang makakakita ng survey na yun na ang dami pala, gusto pala ng sambayan ng Pilipino na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, di ba? Ganun lang ho yun, pero ang totoo ho mga kababayan, magkakaalaman ho tayo sa January 13, no? Diyan sa Quirino Grandstand. Ang mga survey na yan, wala hong kwenta yan. Tingnan ho natin kung gaano karami ang dadalo. Tayo ho, sigurado na ho tayo napupunta. Kasama ho natin yung isang kaibigan natin na miyembro ng iglesia. No? Kaya membro ho siya at tayo ho pupunta dyan. Makikiisa sa panawagan nila na hindi mahirap naman ho kasi yung puro dakdak ka lang sa social media. No? Tapos pagka mayroong mga ganyang klaseng pagkilos, parang nababaduyan lang mo tayo, no? Yung daldal ka ng daldal, pagka oras pala ng pangangailangan na kailangan mo na magpakita, hindi ka naman pala pupunta, di ba? Nababaduyan lang ho tayo, no? Wala naman nung tumiti mo na kailangan dapat pumunta or what, di ba? Actually, mas effective tayo kung nasa bahay tayo kasi makakagawa tayo ng mga reaction video, mapapakita natin yung
kasalukuyang kaganapan. Pero iba pa rin ho pagka talagang masaksihan natin ng personal yung mangyayaring talagang napakalaking rally diyan sa Quirino Grandstand sa Lunes. Mga grupo na Kita ayaw mo tayo. nila na ginagawa ng gobyernong pamumulitika dito kay Sara Duterte. Sa halip, dapat ay Baka sakali mag-live na lang ho siguro tayo diyan. Na lang makikita nyo na lang ho kung ano yung latest na kaganapan diyan sa Quirino Grandstand. No? magkaroon ng totoong unity. But that's not gonna happen kasi ang ano ni Bangag ay sirain at itambalusos at ni Lisa sirain si Lisa, si Sara para sila ay manatili sa pwesto. Like, ito, a few hours ago, tinext ako, Malacanang to. Kakilala nila to. Right? Ano ang sabi? Ano ang sabi sa akin? Okay? Sabi niya, I guess, sabi niya dito, Grabe ho yung nangyayaring sunog ngayon diyan sa diyan sa California. more and more info that Bangag and family are shopping for a place to run at the end of his term. Sabi niya na ganon. Natatakot na sila. Mukhang alam ni Bangag, sabi niya, alam ni Bangag na matatanggal na siya. Sabi niya nga, I guess, BBM, sabi niya pa nga, knows they're going, sabi niya, ano to? Hindi, meron na rin ho kasing usap-usapan sa military na kesyo meron na daw nagtatangkang magkudita dahil sa napakarami. Ito bali-balita lang sa social media. Kumbaga, ito yung mga nababasa natin sa ating mga feeds. Kumbaga, binabahagi lang ho natin sa ating mga kababayan. No? Hindi naman ho siguro katakataka kung yung ibang mga miyembro ng mga kasundaluhan mag-isip ng ganyan dahil kitang-kita naman ho yung kaliwat kanan na korupsyon na nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Kaya naiintindihan ho natin sila kung magkudita sila, wala ho tayong sasabihin. Kung yun ang gusto nilang gawin, sila ho kasi, yung mga sundalo, sila ho kumbaga yung kumbaga, pagka yan, nagsalita na yung mga yan. Kasi ano lang yan sumusunod lang yan Pero pagka yan, nag-clash, umalma na yan, pumalag na yan, meron na hong maling ginagawa ang pamahalaan. Yun ang sigurado natin dito. Okay. I guess, Bangag knows they are going to investigate him ASAP after he leaves power. Anytime or what. Nagsha-shopping. Di ba sabi ko sa inyo, ito, iba na naman to, nagsha-shopping ng bahay. Nagsha-shopping sila kung saan sila titira kasi tinatransport nila yung pera ninyo through cryptocurrency. And now, andyan si Mayor Magalong na sinasambulat na sa inyo na ang mga congressman ay tumatanggap ng 7 million sa iba't ibang ayuda, sa iba't ibang like AIX, MAIP, TUPAD, ganyan. Tuwing sumama sila sa sorte, meron silang 7 million each with that ayuda na yan. Sabi nga ni Mayor Magalong, kung 7 times 4, that's 8, 7 million, di ba? We're talking about 7 million. Okay? So kung 4 million, 7 million. So 7 times 4, let's say for example, that's 28. Okay? 28 million sa isang sa isang sama lang nila. But sabi niya 7 times 3 equals what? 21 million dun sa tatlong sinabi niyang ayuda. Then kung apat na yun, that's 84 million yung sasamahan and everything. So, ano yung nakikita natin dito mga kapalangga? Ang dami na nagsalita, hindi naman lang si Maharlika nagsasalita. Ang dami ko nang isinalang sa inyong mga expose na nangyayari ngayon. Talo na yung si Tulfo na yan, di ba? Halatang-halata na ginagago kayo na lumabag sa batas, the fact na inamin niya mismo na nag-TNT siya, which is hindi naman ganun yung issue. Ang issue ay nagnakaw siya ng identity. Ito po yung mga inupo ni Bangag na ipaliwanag na natin ito na maraming mga na-violate na batas sa Amerika at dyan sa Pilipinas kasi niloko kayo, ginago kayo. Pinaliwanag ko na ginagago kayo ni Tulfo at sino si Erwin Tulfo o si Eric Sylvester. Siya lang naman ay appointee ni Bangag at binabayaran ninyo from August 3 of 2022, simula nang inappoint siya, hanggang November,
habang siya ay nag-enjoy ng kanyang Peking Blue Passport. At ito, kahapon, dapat sasabihin ko to, may nag-text sa akin na cabinet secretary, okay? Nako. Na sabi sa akin, Miss Maharlika, actually, tama yung timeline mo na September, I think 14, kung naalala ko yung datos natin, yung date natin, September 14, Nag-uungguyan nung sila dyan sa gabinete, no? Merong nagchat-chat kay Maharlika. Naku, mapaparaning na naman nito si Butot kung sino itong mga nag-chuchu. na kung saan nag-apply si Erwin Tulfo ng G2 visa. Yung pala, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, yung September na yun na nag-apply siya, kasi sasama dapat siya sa kay Bangag sa Amerika nung first time na bumalik si Bangag after nung hindi siya makabalik, di ba? Dahil may kaso siya dito. Nung September, di ba, pumunta siya dito, binit na si Biden. Nagtango siya kay Julianing Biden. So anyway, mga kababayan, yun daw pala yun. Sabi nitong cabinet secretary sa akin, actually, tama yung timeline mo na sinabi mo na, okay, na, tignan natin dito. Basahin ko yung text sa atin. Alright? Akala ninyo, ha? Okay. Sabi sa akin, ni Palangga, sabi niya, isasama dapat siya sa New York. Okay? Sa UN trip namin. Kaso lang, yung naging issue nga, yung passport niya. Sabi nitong ating, naalala, sabi gano'n itong nag-text, sabi, naalala pa namin, tinanong namin si Erwin kung sasama ba siya sa trip. Yung una, sabi ni Erwin, oo, sasama ako. Tapos yun nga, ligid sa kalaman ng taong bayan, meron pala siyang problema sa kanyang, hindi niya alam kung gagamitin niya ba yung kanyang US passport or mag-apply siya ng visa, US visa, para, magpanggap siya na siya ay, siya ay Pilipino pa rin, pero, Anyway, sabi niya, for the second time, marami daw siyang ginagawa kaya hindi siya makasama. So, una, very confident si Erwin Tulfo na sasama sa trip ni Bangag noong 2022, tapos kalaunan hindi siya sasama kasi nga nagkaroon ng kalaboso ang kanyang pag-apply ng G2 visa. Kasi nga nalaman ng US Embassy na siya ay gumamit ng Peking gumamit ng Peking pangalan at nag-benefit siya sa identity theft. Kaya nga, di ba, the other day, in-explain natin sa inyo yung timeline, kaya noong October 14, finally, ay binawi sa kanya o ni-revoke ang kanyang blue passport. At, wala na. So, yun pala yun. So, kita mo yung panloloko sa atin ni Marcos Jr. Alam ni Marcos Jr. lahat ito. At ito'y mga tao niya. Sabi ko nga, ginagago na kayo. Ang sabi, tingnan mo si Erwin, hindi ko naman siya pinapanood, pero pinanood ko yung niya sa akin, yung kanyang, yung kanyang sagot niya na hindi naman niya nasagot. Hindi pala yun, yung ibang video na namimigay sila ng pera sa kanyang show. Bigyan ng 2,000 yan, ng 3,000 yan, binubunot pa nila yung binubunot pa niya kunyari sa bulsa niya, partner sila ni Aljo Bendio. Saan galing yung pera yan? Sinasabi nila sponsor. Okay yan yung namimigay ka ng pera mo kung yan ay pera mong pinaghirapan. Pero kung galing yan sa ayuda, sa tupad, sa AIX, mga palangga, at ibinibigay sa tao, sa kanyang mga audience para sa boto, para bumili ng boto, para manalo ang isang fraudster, diyan dapat kayo maalarma. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, katulad dito sa LA, di ba? Pinondohan ang homeless. Ang mga homeless, ang mga undocumented and everything, kung ano pa man, kriminal o kung ano pa man. It's the same thing na pinupondohan yung ayuda, buha ka ng inang ayuda, samantalang kayo tuwing baha, nangangamatay kayo. I hope hindi magkasunog sa atin dyan. Di ba? Imbis na Ayun na nga mga kababayan, kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, i-click nyo lang yung join button o subscribe button, kahit alin ho sa dalawa na yan. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.